Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 28 ng April 28, 2025 at ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay alas 5:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Gusto ko lang ipagpatuloy itong tinalakay ko kahapon para maalala po natin ano ang nangyari noong 2019 at saka noong 2022 eleksyon. At nagpapasalamat pala ako kay Concepcion Barsi dahil siya din ay nagpapasalamat dahil tinatalakay ko at nananalangin din siya na sana ngayon ay wala munang dayaan. Opo. Sana hindi madaya ang sabi niya. Kaya nga natatawa nga ako dun sa comment niya eh. Salamat po sa inyo, Concepcion Barsi. At ito nga tatalakayin ko na naman kasi hindi ko natapos kahapon. Kulang ang oras. At doon ako ngayon magsisiruin sa yung hindi nagamit yung vote counting machine noong 2022 election. Hindi nagamit. Iyan po para ipaalala natin sa mga tao na yung dayaan na yan. Opo. At kung maari ay maiwasan natin o hindi na maulit o maging mapagmatsyag po tayo. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Bali dalawa po itong kasi kahapon hindi ko sila nabati. Anyway, ngayon naman ay maikli lang itong tatalakayin ko. So, babatiin ko po itong dalawang listahan. Ito po sila sa batch number 2, ito po sila. Salamat po sa inyong lahat. Pussycat, Doris May, Antonino, Ronel Ebicompio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, El Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Alden Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldesimong, Eli Gasly, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Alvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. At ito naman po ang number 1 na listahan na hindi ko nabanggit kahapon. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanoa,
ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joshua Land, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lugas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CG Turio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasib, The Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Waldi Carbonel, Atty. Silo Magdo at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito nga, naisipan ko na i-discuss ito para hindi natin makalimutan o maalala natin. Kasi nga, ito ang nagkukulang ngayon Parang binabaliwala nila yung dayaan na nangyari. Kaya, parang maalala po natin ay ito nga, tatalakayin ko. Ngayon, dito lang ako sa kasi kahapon hindi ko natalakay. Dito lang ako sa yung vote counting machine, bumili tayo niyan para sila ang mag-transmit o ang vote counting machine ang mag-transmit ng mga boto. At ito po, itong vote counting machine, public IP address po ito. Public. Ang ibig sabihin ay mayroon siyang sariling kung matatawag nyo na server, may sarili siya. Opo. Kasama dun sa binili. Kahit na iisa lang niya, may sarili siyang server. Opo. Pero ang tawag dyan ay modem. May sarili siyang modem o kaya may sarili siyang router. Ngayon, ang nangyari po kasi, kaya dinaya nila yan, ang nagpadala ng boto doon sa Comelec server, ang nagpadala po ng boto ay isang private, hindi public. Bakit sinabi natin na private? Private doon sa kanila. Private doon sa Comelec server. Ibig sabihin ng private siya, nakakonekta siya o locally connected ang nagpadala ng boto. Ito nga, itong 192.168.0.2. I-identify siya kasi ng server o nung router ng Comelec. I-identify siya at ang nag-identify po niyan ay yung Comelec server. Na automatic po yan. Hindi pwedeng gagalawin yan.
kung 100 na computer ang nakakabit doon sa server ng Comelec, i-identify siya ng router. Yung po ang trabaho ng router Ay ngayon, unang server, ang tawag natin dyan ay server. O kaya, yung iba-iba po ang tawag dyan Ngayon, para maintindihan po natin na dinaya dyan, ay bakit siya ang nagpadala? Na ang nasa kontrata o dapat ang gagawin ng boot counting machine siya ang magpadala. Ay bakit iisang machine lang ang nagpadala? Ng 51% po ng buong boto ng Pilipinas, 51% yun, ay ang nagpadala lang ay yung iisang machine. Paano nangyari yan, hindi ba? Ay pwede nga mangyari kasi nga malakas ang loob nila gumawa ng kasalanan. Ayan po, dahil nga presidente si Duterte. Ayan po, para po maintindihan natin. Ako po, hindi ako natatakot na magsalita nito kasi nga naintindihan ko po yan bilang isang engineer. Opo, naintindihan ko po yan. At yun nga, ikinikwento ko dito, nagtrabaho ako dyan sa Senado halos 1.5 year. Isa yan sa huling ginawa namin, yung computer networking dyan sa Senado. Sabi ko dun sa boss ko, kasi nga ay project management team kami Kami ang yung ang tawag sa aming consultant yung kasi sinitransfer po nag-transfer ang Senado from Taft Avenue, nag-transfer doon sa GSIS Building Commercial Complex dyan sa Pasay. Napasama ako dyan as project management at isa yan sa hinawakan ko, yung computer networking. Sabi ko doon sa boss ko ay hindi nakasama yan sa kontrata natin. Sige na kanya, Simon, gawin mo na dahil babayaran naman tayo dyan. Ay kako, hindi naman ako talaga experience dyan. Sige na, hindi naman nila kanya. Ang gusto lang nila may mag-check. Ngayon, ay ito nga pag sinabi nating private, ay nakakonekta sa kanila, naka-wire. Opo, paano mangyari yan na nakawire ang magpapadala? Adi sila din ang nagpadala, maaring naandun lang sa isang kwarto ng Comelec office. Diyan sa, aywan ko saan na ba yan? Malapit ata yan sa Intramuros. Dinaya po talaga yan. Kaya nga, ay manalangin po tayo na sana itong susunod na eleksyon, itong 2025, ay walang dayaan. Yun po ang sinasabi ni Concepcion Barsi. Ako rin kanya nananalangin sabi niya na walang dayaan Ay kung talagang manalo sila sa malinis na pamamaraan, adi okay lang. Pero nga, ay sa ngayon pa lang, tignan nyo po ang komposisyon ng mga kandidato. Hindi naman talaga mapupulo ng isang partidos lang yan Opo, pero nung nakaraan ay yung 2019 ay nasiro po ang oposisyon. Usually po kasi pinag-aralan ko yan, kung kukunin ay ang 12, usually nakakapasok ang 4 o 5 dyan na oposisyon. Ay ganun nga ang ginawa nila, na zero. Akala nila makakabuti. Akala nila yun ang demokrasya. Hindi po demokrasya yan. Diktador po yang ganyan. Kaya nga ang nangyari, ang daming patayan na hindi ma-check. Ang daming patayan, hindi maidemanda. Ang daming patayan, hindi naman nahuhuli yung pumapatay. At sabi pa ng mga vloggers ni Duterte, ang sabi nila, nilabanan ko po noon yan doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Peaceful daw ang Pilipinas, hindi po kako peaceful yan. Hindi.
malabo maging peaceful yan. At yung nagbigay ako ng Bible verse, kung ang daming namamatay sa bayan o sa isang bayan o sa isang lugar o sa isang country, ang daming namamatay at pinapabayaan lang yung patay, ibig sabihin walang hustisya o hindi nahuhuli, hindi alam kung sinong pumapatay o hindi nadidemanda o yung bangkay po hindi na ilibing agad. Opo. Mayroon ako dyan na sinusubaybayan na balita dyan, namatay doon sa Pasay doon sa malapit sa BLTV bus company, doon namatay dinadaanan na lang ng mga tao. Patay po kasi uuwi siya ng Bicol ay may sakit siya. Namatay siya doon sa overpass ata yan Yan po, may curse po yan. Kaya pala ang tao agad inaayos ang bangkay kasi nga may curse pala yan. Pag dinadaan-daanan na lang ng mga tao o walang nagbabaon o walang umaasikaso, curse po yan. Darating po ang mga sakuna o ang malalagim na mga natural calamity. Nasa Biblia po yan. Opo. At obserbahan nyo po, sa isang baryo o sa isang lugar na may pinatay na pinabayaan na lang na nabubulok dyan o hindi inaasikaso, may curse po yan. Opo. Yun ang sinabi ko. Nung kapanahonan ni Duterte, ang daming namamatay na wala lang, hindi ba? Kasi nga, ay lahat senador sa kanya matatakot na ngayon yung mga mag-testify dyan iyon po ang sinasabi ko, walang check and balance. Ngayon ay ituloy ko lang po itong dinidiscuss ko na yung nagpadala ng boto nung 2022 election ay iisang machine lang. Ngayon ay iyan po ang inilalaban ng TN Trio. Pero nga ay walang pumapansin. Opo, kasi nga siguro ay abala sila o abala yung mga tao o ang gusto ng mga tao ay yung mga ibang balita Kaya nga ako nagsisikap ako na ipaalam sa mga tao. On the first place kasi, hindi nasunod yung kontrata Dapat yun, null and void na yan. Kasi nga, hindi bayaran yung Smartmatic. Kasi hindi naganap Hindi niya natupad yung tungkulin niya na yung vote counting machine ang magpapadala ng boto. Nagpadala nga siguro pero na-check nila yung iba nagpapadala alauna pa lang. Hindi pa nakaboto yung iba, nagpapadala na ng resulta. Ganun po. O kaya, kung nag-closing man ng alas 8, ay maaga pa lang dun sa closing kasi ma-verify po dun sa dun sa mga resibo na hawak-hawak ng yung mga teacher na nagbantay. Halimbawa, ipinadala nila ang boto o nag-close sila ng 8:30, ay bakit 7:30 may pinapadala na? Karamihan po ganun Kaya hindi nagamit talaga. Maaring inipol lang nila tapos iba ang pinadala nila. Ganun po ang nangyari dyan. Ulitin ko lang yung 192.168.0.2 is a private po yan. Kahit nasaan ko dito sa Amerika, kahit nasaan ko ipakita yun na mga IT expert, private yan, sabi nila. Alam nila, private yan. Ay bakit ngayon, ang kontrata ng BCM o ang kontrata natin sa Smartmatic, yung vote counting machine is a public IP address. Bakit ito ngayon ang nagpadala? Yang private na yan. Inuulit ko bakit private? Private unto them. Private doon sa server ng Comelec. Di na kaya nila yan, hindi ba? Kaya nga po kahapon ang dinidiscuss ko, kailanman
kung tama yung eleksyon, hindi pwedeng hindi parehas ang bilang na binibilang na boto. Noong server ng Comelec at saka server ng transparency server, hindi pwedeng hindi sila parehas kung tama o kung walang dayaan. There is no time that they are not the same in numbers of vote na binibilang nila. Ay bakit at 8:02 yung nakasulat niyang kahapon at alas 8:02 ng gabi, ang nabibilang na ng transparency server ay nasa 20 million. Ang nabibilang naman ng server ng Comelec ay nasa 12 million lang. Adi dinadaya yan. Di ba? Dinadaya kasi nga hindi sila parehas eh. Iisa ang message. Iisang oras pinadala. Adi dapat iisa ang bilang yan. Yan po eh. Doon na nagduda, doon na nag-umpisang magduda yung TN Trio. Kasi nga mga IT experts sila eh. Hindi mangyayari yan. Ay nangyari nga kasi nga ay kinukuha muna nila siguro ang boto tapos ay iba ang magpapadala. Yun nga, yung nakawire dun sa kanila. O local sa kanila. O private sa kanila. Opo. Ayan po, hindi ba? Ayun namang 2019 election ay binabalikan ko lang yung 2019 election na kung saan ay naging senador yan si Bongo, hindi ba? Senador yan eh. Nung 2019. Pinatay naman nila ang transparency server. Ganun po kasama ang tao. Ganun po. Ngayon, pinag-aaralan ko po yung move ni Duterte noong kasi siya ang presidente 2019 po Halos isang linggo po wala siyang salita. Wala siyang salita. Halos isang linggo po yan. Opo. Nagsalita lang siya. Kaya halatado ko na siya ang may pakana Hindi siya nagsalita. Noong nagsalita siya, ang sabi niya, basta pantay lang kanya yung bilang ng transparency server, yung nga sa yung ginagamit ng PPCRB at saka bilang ng Comelec server. Ay simple, mapapantay yan kasi nga ay how many days na 1 week na ipapantay nila yan ito na ang bilang. Ganun po. Pero nga ay ito nga ang sinasabi ko po sa inyo wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi may Diyos. Opo. Ngayon naman ang nakikita natin dahil dinaya nila yan yung 2019, naging hayaan na natin. Hayaan na natin na 6 na taon na wala namang ginagawa yan si Bongo at saka si Bato de la Rosa kung hindi maglingkod sa mga Duterte. Ay yan ang Panginoon nila at saka si Amy Marcos kasi nga dinaya nila ay hayaan na natin kasi matatapos din po yan At itong 2022 election, ganon din. Hayaan na natin na number 1 si Robin Hood Padilla. Pang-insulto po yan sa mga tao. Bakit mo ibubuto yan na ganyan na wala namang alam yan? Hindi ba? Sige na, hayaan na natin. Pero yung balik po ng tadhana o yung ganti po ng Diyos sa kanila, ayan na nga. Hindi ba? Naipakulong siya. Ay sinabi ko na kahapon bakit ganyan ang nangyayari. Kasi nga, malakas ang loob nila kasi hawak nila si Bongbong. Akala nila, hawak nila may kasunduan sila. May kasunduan sila na hindi siya ipahuhuli. At yan ang parating sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi ba? Hindi siya ipahuhuli ng gobyerno. Ay pero po hindi naman hawak ng tao ang panahon Ang Diyos po kayang gumawa ng isang isenaryo o isang pangyayari na lahat ng pinag-usapan ay baliwala na. At yan nga nangyayari ngayon. Isipin nyo na lang, ngayon lang tayo makarinig na papatayin yung presidente. Hindi ba?
Bakit ganun ang galit niya? Bakit ganun ang galit ng mga Duterte sa mga Marcos o kay Bongbong Marcos? Sagutin niyo po ako. Bakit ganun? Kasi nga alam nila na dinaya nila. At ngayon, nung hindi na sumusunod sa kanila, nung nakita nila na actually ang tawag ko po dyan, betrayal po yan eh. Both sides po yan ha, betrayal po yan. Nung nakita nila na binitray sila, both sides po yan ha. Kahit na ang unang nagbetray dyan ay si Sara Duterte. Dahil tinawag niyan tambaluslos. Doon na nag-umpisa yan. Betrayal yan. At kung ang nagbetray sa'yo ay yung dati mong kasamahan, paulit-ulit kong sinasabi dito, pag ang tumistigo sa'yo, laban sa'yo, sa korte, ay yung mga isinugo mo, katulad ni Las Cañas, katulad ni, hindi ka po lulusot, ni Mutabato, hindi ba? Ay ito, ay dati nilang kasamahan sila si Bongbong, magkakasama sila, hindi ba? Ay wala kang lulusot dyan. Ganun po yan. Ang nakikita ko dyan, wala pong lusot dyan. Dyan sa ganyan. At Diyos po ang nagsasabi niyan. Opo, Diyos po. Ay kulang ang oras natin, pero sa susunod ko na lang tatalakayin. Siguro papalitan ko na lang ito ng part 3 o part 4, part 5, para maintindihan po natin na yung mga nangyayari ngayon ay palagay ko po ay Diyos na ang gumagalaw dyan. Yan Kaya ganyan. Mabigat po ang sinasabi kasi mabibigat na Amak mo papatayin daw siya. Tapos ipapapatay naman niya. Ay bahala na sila dyan, hindi ba? Basta tayo, manalig po tayo sa Panginoon mag-request tayo sa Panginoon na gano'n nga, doon sa sinabi ni Concepcion Barsi na ipanalangin na lang natin na sana sa ngayon ay walang dayaan. Opo. At kahit paano, manunormalize yung Senado. Sa ngayon kasi, walang halos si Risa Ontiveros lang ang oposisyon dyan talaga Hindi ba? Ang hirap ng ganyan. Ibabaon tayo sa utang yan. At yan nga ang nangyari sa panahon ni Duterte. Hindi ba? Uutang para bibili ng mga dun sa Parmali, yung paraphernalia daw ng mga medical paraphernalia. Wala namang i-deliver. 12 billion ata yan. Nababayaran natin yan. Hindi ba? Kaya ganun, hindi po dapat na ganyan. Dapat ang Senado ay hati yan ng oposisyon at saka mayroong at least 5 o 4 na nananalo tuwing eleksyon. Ayan po. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo Sana ay dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.